Paano kung ang lalaking pinakaayaw mo sa buong mundo ay siya pala ang lalaking minsan mong minahal? Si Angela ay isang simpleng cashier sa isang malaking establishmento. Tahimik ang kanyang buhay hanggang sa dumating ang bago nilang manager na si Nathan. Mula sa unang pagkikita nila, hindi sila magkasundo. Palaging pinapagalitan ni Nathan si Angela kapag magkakamali ito sa trabaho. Palagi naman siyang sinasagot ni Angela sa tuwing pakiramdam niya ay hindi siya patas na tinatrato. Dahil dito, unti-unting napuno ng galit ang puso ng dalaga. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay siyang napapansin kay Nathan. Sa likod ng seryoso nitong mukha ay isang lalaking mabait, mapagbigay at laging handang tumulong sa mga empleyado. At isang araw, may natuklasan siyang lihim na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Si Nathan pala ang batang lalaking naging unang crush niya noong teenager pa siya. Ang lalaking matagal niyang hinahanap, ang lalaking hindi niya kailanman nakalimutan. Ngunit huli na ang lahat. Dahil mayroon ng kasintahan si Nathan. At habang nakita niya araw-araw ang lalaki na masaya sa piling ng ibang babae, unti-unting nadurog ang kanyang puso. Paano kung ang galit na matagal niyang nararamdaman ay hindi pala galit, kundi selos? At paano kung sa huli, ang lalaking kinamumuhian niya ang magiging asawa niya? Ito ang kwento ni na Angela, Nathan at Marco. Hindi madaling maging cashier. Araw-araw nakatayo si Angela ng halos 10 oras. Paulit-ulit na pag-scan ng mga produkto, paulit-ulit na pagngiti sa mga customer, paulit-ulit na pakitungo sa iba't ibang klase ng tao. Ngunit kahit gaano siya kapagod, masaya siya sa kanyang trabaho. Dahil kahit papaano ay natutulungan niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Isang umaga, nagmamadali siyang pumasok sa trabaho. Late na siya ng 5 minuto. Pagpasok niya sa establishmento, agad niyang nakita ang isang matangkad na lalaki na nakatayo malapit sa opisina. Nakasuot ito ng maayos na polo, nakakunot ang noo at halatang seryoso. Ikaw ba si Angela? Tanong nito. Napahinto siya. Opo. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. 5 minutes late? Nairita agad si Angela. Kaka 5 minutes lang naman po. Late is late. Lalong kumunot ang noo niya. Sino ba itong lalaking ito? Maya-maya ay nalaman niyang ito ang bago nilang operation manager, si Nathan. Mula sa araw na iyon, tila naging malas si Angela. Halos lahat ng pagkakamali niya ay napapansin ni Nathan. Kapag may kulang na resibo, kapag may maling bilang, kapag may maling hindi naayos na dokumento, palagi si Nathan ang unang nakakaalam. At palagi siyang napapagalitan. Nathan naman, yun ang madalas niyang reklamo. Isang tanghali, habang nasa break area siya, lumapit ang kaibigan ni Nathan na si Marco. Isa rin itong empleyado sa kumpanya. Bakit parang galit na galit ka kay boss? Natatawang tanong nito. Ikaw ba naman laging pinapagalitan? Napatawa si Marco. Ganun talaga si Nathan. Hindi siya tao. Grabe ka naman. Robot siya. Mas lalo pang natawa si Marco. Ngunit hindi alam ni Angela na ang lalaking tinatawag niyang robot ay lihim palang humahanga sa kanyang kasipagan. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo pang lumalim ang inis niya. Tuwing nakikita niya si Nathan, parang sumasama agad ang kanyang araw. Ngunit may isa pang dahilan. Isang dahilan na hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya. May girlfriend
si Nathan. At halos araw-araw niya itong nakikitang sinusundo pagkatapos ng trabaho. Masakit iyon para kay Angela kahit hindi niya alam kung bakit. Tuwing makikita niya ang dalawa na magkasama, may kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Buwisit talaga? Iyon lamang ang sinasabi niya sa sarili. Ngunit habang pauwi siya, isang gabi, may isang matandang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isip. Alaala ng isang batang lalaki. Isang batang minsang tumulong sa kanya noong sila ay mga teenager pa lamang. Isang batang naging unang tibok ng kanyang puso. Isang batang hindi na niya muling nakita. Hindi niya alam na ang batang iyon at ang lalaking kinamumuhian niya ngayon ay iisa lamang. At ang katotohanan iyon ang magpapabago sa kanyang buong buhay. Hindi makatulog si Angela ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang alaala ng isang batang lalaki mula sa kanyang nakaraan. 14 na taong gulang pa lamang siya noon. Mahiyain, tahimik at walang ganoong kaibigan. Bagong lipat sila sa kanilang lugar kaya madalas siyang mapag-isa. Isang hapon habang pauwi siya mula sa paaralan, may ilang mas matatandang estudyante na nangasar sa kanya. Kinuha ng mga ito ang kanyang bag at itinapon sa putikan. Napaiyak siya noon. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may isang binatilyong lumapit. Hindi ito nakipag-away, hindi rin ito nagsigaw. Tahimik lamang nitong pinulot ang kanyang bag at ibinalik sa kanya. Ayos ka lang? Tinanong nito. Tumango lamang siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngumiti ang binatilyo. Susunod, huwag kang basta umiiyak. Mas maganda ka kapag nakangiti. Iyon lang. Simpleng pangungusap. Ngunit sapat iyon para manatili sa kanyang alaala sa loob ng maraming taon. Hindi niya nalaman ang pangalan nito. Hindi rin sila muling nagkita. Ngunit mula noon, naging espesyal ang alaalang iyon sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Angela habang nakatitig sa kisame. Nasaan ka na kaya ngayon? Hindi niya alam na ilang kilometro lamang ang pagitan nila ng taong iyon. At mas lalong hindi niya alam na araw-araw niya itong nakikita. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho. Ayaw niyang maliit muli at makarinig na naman ng sermon mula kay Nathan. Pagdating niya sa cashier area, nagulat siya na makita ang isang maliit na paper bag sa kanyang counter. May nakalagay na sandwich at bottled water. Napakunot noo siya. Sino naglagay nito? Nagkibit balikat ang isa niyang katrabaho. Iwan ko. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Marco. Uy, kumain ka na? Hindi pa. Tama yan, kumain ka. Tinuro ang paper bag. Ikaw ba nagbigay nito? Tanong ni Angela. Ngumiti si Marco. Hindi. Sino? Secret. Lalo siyang naiinis. Ayoko ng secret. Ngunit hindi na nagsalita si Marco. Ang hindi alam ni Angela, si Nathan ang nag-iwan ng pagkain. Napansin kasi nito na ilang araw ang hindi kumakain ng maayos ang dalaga kapag sobrang abala sa trabaho. Ngunit dahil ito sanay magpakita ng lambing, pinadaan na lamang nito kay Marco. Lumipas ang buong araw nang hindi nalalaman ni Angela ang katotohanan. Pagsapit ng hapon, dumami ang customer. Sunod-sunod ang pila, sunod-sunod din ang pagod. Habang nagmamadali siyang mag-scan ng mga produkto, nagkamali siya ng sukli. Buti na lamang at napansin agad ni Nathan.
Lumapit ito. Tahimik nitong inayos ang sitwasyon. Pagkaalis ng customer, inasahan na ni Angela ang sermon. Ngunit nagulat siya. Huwag kang magmadali kapag pagod ka. Napatingin siya rito. Ha? Mas maraming pagkakamali kapag pinilit mong tapusin lahat ng sabay-sabay. Yun lang ang sinabi nito bago umalis. Napakurap si Angela. Parang hindi iyon ang Nathan na kilala niya. Kinagabihan, muli silang nagkasabay ni Marco sa paglabas. Alam mo, sabi ni Marco. Ano? Marami ka pang hindi alam tungkol kay Nathan. Napairap si Angela. Ayaw ko na siyang pag-usapan? Ngumiti si Marco. Ganyan din naman sinabi mo kahapon. At muli itong natawa. Habang naglalakad pa uwi si Angela, napansin niyang may sasakyang dahan-dahang sumusunod sa kanyang direksyon. Kinabahan siya, ngunit nang silipin niya ito, nakita niyang sasakyan iyon ni Nathan. Hindi siya bumaba, hindi rin siya kinausap. Sinigurado lamang nitong nakarating na ligtas si Angela sa kanto ng kanilang lugar bago tuluyang umalis. Mula sa loob ng sasakyan, napabuntong hininga si Nathan. Matigas talaga ulo mo. Samantala, walang kamalay-malay si Angela sa tahimik na pag-aalala nito. Sa mga sumusunod na linggo, mas lalo niyang napapansin na ang mga bagay na dati ay hindi niya nakikita. Kapag may mabigat siyang dala, may taong tahimik na tumutulong. Kapag nakakalimutan niyang kumain, may pagkain na biglang lumalabas sa kanyang locker. Kapag gabi at umuulan, laging may nagtitiyak na ligtas siyang makakauwi. At halos lahat ng pagkakataong iyon, si Nathan ang nasa likod. Unti-unti nalilito si Angela. Kung talagang masama ang ugali ng lalaking iyon, bakit parang kabaliktaran ang kanyang mga ginagawa? Ngunit bago pa niya mahanap ang sagot, may isang pangyayari ang magbubukas ng isang matagal ng nakabaong lihim. Isang lumang litrato. Isang litrato na mag-uugnay sa kanyang unang crush at sa lalaking araw-araw niyang kinamumuhian. At kapag nakita niya iyon, magbabago ang lahat. Lumipas ang mga araw na puno ng kalituhan para kay Angela, hindi niya maintindihan ang sarili. Tuwing makikita niya si Nathan, may bahagi ng puso niyang naiinis pa rin. Ngunit mayroong ding bahagi ng tila gustong malaman kung sino ba talaga ang lalaking iyon sa likod ng seryosong nitong mukha. Isang umaga, ipinatawag siya sa opisina upang magdala ng ilang dokumento. Ayaw man niya, wala siyang magagawa. Pagpasok niya sa opisina ni Nathan, nakita niyang wala ito roon. Nasa meeting pa yata. Ipinatong niya ang dokumento sa mesa at akmang aalis na sana nang may isang frame na nakapatong sa estante ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang litrato. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may pamilyar sa kanyang nakita. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makita niya ng mabuti ang larawan, para siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Isang binatilyo, nakasuot ng puting t-shirt, nakangiti, at may maliit na piklat malapit sa kaliwang kilay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar, sobrang pamilyar. Parang may isang alaalang matagal nang natutulog ang biglang nagising. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaaring siya yun. Ngunit habang mas tinitingnan niya ang larawan, mas lalo niyang nakikilala ang mukha. Ang batang tumulong sa kanya noon. Ang unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Ang unang crush na hindi niya nakalimutan. Si Nathan. Napaatras siya.
Parang nawalan siya ng hangin. Imposible. Mahina niyang bulong. Eksakto namang bumukas ang pinto. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa pagkalagay nito. Pumasok si Nathan. Anong ginagawa mo? Nagulat si Angela. Wala. Napansin ni Nathan ang kakaibang ekspresyon niya. Parang nakikita ng multo. Ayos ka lang ba? Tumango si Angela. Ngunit hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya makita si Nathan bilang ang manager na kinaiinisan niya. Nakita na niya ang batang minsang tumulong sa kanya. Ang batang ilang taon na niyang inalala. Buong araw siyang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang binabalikan ang alaala. Ang piklat, ang ngiti, ang boses, lahat ay nagtutugma. Pagkatapos ng trabaho, agad niyang hinanap si Marco. Marco, napalingon ito. Bakit parang nakikita ka ng artista? Seryosong tanong. Tika, kinakabahan ako. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Nathan? Tumango ito. Simula pa, pagkabata. Mas lalo siyang kinabahan. Nag-aral ba siya noon sa San Miguel National High School? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Paano mo nalaman? Parang may bumagsak sa dibdib ni Angela. Totoo nga, si Nathan nga iyon. Hindi niya alam kung matutuwa siya o iiyak. Napatingin siya sa malayo. Habang si Marco ay unti-unting napangiti. Tika, napatingin si Angela. Huwag mong sabihin. Hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Ngunit parang nahulaan na nito ang lahat. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang naging magulo ang damdamin ni Angela. Ngayon ay alam na niya kung sino si Nathan. Ngunit hindi pa rin niya masabi ang katotohanan. Hindi rin niya alam kung naaalala pa ba siya nito. Marahil isa lamang siyang maliit na bahagi ng nakaraan nito. Samantala, mas lalo niyang napapansin ang relasyon ni Nathan at ng kasintahan nito. Halos araw-araw ay sinusundo ito ng babae. Halos araw-araw din silang magkasamang umalis. At sa bawat pagkakataong nakikita niya ang mga ito, tila may kung anong humihigpit sa kanyang dibdib. Masakit. Hindi niya maiintindihan kung bakit ganoon kasakit. Isang gabi, habang nagsasara siya ng kanyang counter, nakita niyang naghihintay sa labas si Nathan at ang kasintahan nito. Masaya silang nag-uusap, masaya silang nagtatawanan. Napangiti ang babae habang inaayos ni Nathan ang buhok nito na tinangay ng hangin. Mabilis na umiwas ng tingin si Angela. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naluluha. Ang tanga mo, bulong niya sa sarili. Bakit ka nasasaktan? Alam niya ang sagot. Dahil mahal niya na ang lalaking iyon. At mas masakit pa roon, mahal na pala niya ito noon pa. Hindi lang niya nakilala agad. Habang pauwi siya ng gabing iyon, tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa galit siya kay Nathan, hindi dahil kinamumuhian niya ito, kundi dahil ngayon lang niya nauunawaan ang totoo. Ang lahat ng inis niya rito, ang lahat ng pagkainis niya kapag pinapagalitan siya nito, ang lahat ng sakit kapag nakikita niyang itong kasama ang ibang babae, hindi pala galit ang nararamdaman niya kundi selos pala. At habang lumuluha siya sa dilim ng kalsada, hindi niya alam na mula sa malayo ay nakita siya ni Nathan. Nakita nito ang kanyang pag-iyak. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng matinding pag-alala para sa kanya. Hindi nito alam kung bakit umiiyak si Angela. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nasasaktan siya. At ang makita siyang nasasaktan ay masakit din para kay Nathan.
Doon, magsisimulang magbago ang direksyon ng kanilang mga buhay. Dahil sa mga susunod na araw, may isang lihim na matagal nang itinatago si Nathan ang unti-unting mabubunyag. Dahil sa mga susunod na araw, may isang lihim na matagal nang itinatago si Nathan ang unti-unting magbubunyag. At kapag nalaman iyon ni Angela, mas lalo siyang masasaktan. Mula nang malaman ni Angela na si Nathan ang kanyang unang crush noong kabataan niya, tila nagbago ang lahat. Ang dating simpleng inis ay naging mas mabigat na damdamin. Ang bawat tingin niya kay Nathan ay may kasamang alaala. Ang bawat ngiti nito ay nagpapaalala sa kanya ng batang minsang tumulong sa kanya noon. Siya ay mahina at umiiyak. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng masayang alaala ay ang masakit na katotohanan. May ibang babae sa buhay ni Nathan. At iyon ang katotohanang paulit-ulit na dumudurog sa kanyang puso. Isang umaga, dumating si Angela sa trabaho na kulang sa tulog. Buong gabi siyang hindi makatulog, kakaisip. Habang inaayos niya ang kanyang counter, napansin siya ni Marco. Parang hindi ka okay. Ngumiti siya ng pilit. Okay lang ako? Sinungaling. Napabuntong hininga si Angela. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang amining umiiyak siya gabi-gabi dahil sa lalaking hindi naman niya pag-aari. Lumipas ang ilang oras. Bandang tanghali, dumating ang kasintahan ni Nathan sa establishmento. Mula sa malayo ay nakita ni Angela ang babae. Maganda, mabait, at halatang mahal na mahal si Nathan. Nakita niyang masayang sinalubong ito ng lalaki. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Parang gusto niyang umiwas, parang gusto niyang hindi makita ang eksenang iyon. Ngunit hindi siya makaalis. Para siyang nakatayo habang unti-unting nadudurog ang sarili niyang damdamin. Nang gabing iyon, muling kinausap siya ni Marco. Napansin nitong tahimik na naman siya. Angela? May gusto ka ba kay Nathan? Halos mabitawan niya ang hawak niyang papel. Ano? Huwag ka nang magsinungaling. Napayuko siya. Hindi na niya alam kung paano ito itatago. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa tuluyan siyang napaluha. At doon niya unang inamin. Oo, mahina itong sabi. Pero totoo. Tahimik si Marco. Hindi siya nagulat. Parang matagal na niya itong alam. Matagal na. Patuloy ni Angela. Matagal ko na pala siyang gusto. Napapikit siya. At mas masakit dahil ngayon ko lang nalaman na siya pala yung unang crush ko. Tahimik pa rin si Marco. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya. May sasabihin ako sa'yo. Napatingin si Angela. Pero hindi ko alam kung makakatulong. Ano yun? Huminga ng malalim si Marco. Ang relasyon ni Nathan at ng girlfriend niya hindi na okay. Natigilan si Angela. Ano ibig mong sabihin? Matagal nang may problema. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit kasabay noon ay nakaramdam siya ng konsensya. Hindi niya dapat ikatuwa iyon. May isang babaeng nasasaktan. May isang relasyong nasisira. At alam niyang mali kung aasa siya sa pagkasira nito. Sa mga sumusunod na araw, napansin niyang tila mas tahimik si Nathan. Madalas itong mag-isa, madalas ding nakatulala.
Hindi na rin gaanong makikitang magkasama ang dalawa hanggang sa isang gabi natapos ang trabaho ni Angela ng mas huli kaysa karaniwan. Habang palabas siya ng establishmento, nakita niya si Nathan na nakaupo mag-isa sa parking lot. Hindi ito gumagalaw, hindi rin ito nagsasalita. Parang may mabigat na dinadala. Hindi alam ni Angela kung bakit, ngunit napahinto siya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi manager si Nathan. Hindi rin siya ang lalaking kinaiinisan niya noon. Isa lamang itong taong nasasaktan. At kahit pilit niyang itinatanggi sa sarili, nasasaktan din siya kapag nakikita niyang malungkot ito. Kinabukasan, nalaman niya ang balita. Naghiwalay na si Nathan at ang kanyang kasintahan. Parang may bumagsak sa dibdib ni Angela. Hindi saya ang una niyang nararamdaman, kundi lungkot. Dahil alam niyang may isang pusong nasaktan. At kahit lihim niyang mahal si Nathan, hindi niya gustong may taong umiiyak dahil lamang sa pag-ibig. Habang nag-iisip siya, lumapit si Marco. Nalaman mo na? Tumango siya at tahimik. Maya-maya ay nagsalita si Marco. Masakit para kay Nathan, napatingin si Angela. Pero mas masakit para sa babae, dagdag nito. Napayuko si Angela at doon niya napagtanto ang isang bagay. Kung sakaling dumating ang araw na maging malapit sila ni Nathan, hindi iyon magiging simpleng kwento ng pag-ibig. Dahil may mga taong masasaktan, may mga luhang papatak, at may mga pusong kailangang maghilom. Ngunit hindi pa alam ni Angela na sa kabila ng lahat ng iyon, may isang lihim na matagal nang itinatago si Nathan. Isang lihim na may kinalaman sa kanya, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang paniniwalaan. Dahil hindi lamang si Angela ang may matagal nang dinadalang alaala mula sa kanilang kabataan. Si Nathan man ay may isang mukha na hindi niya kailanman nakalimutan. At ang mukha na iyon ay kay Angela. Pagkatapos na paghihiwalay ni Nathan at ng kanyang kasintahan, tila naging mas tahimik ang buong paligid sa trabaho. Hindi na nakikita ni Angela ang babaeng dating laging naghihintay sa parking lot. Hindi na rin niya nakikita ang masasayang ngiti ni Nathan tuwing may tatawag dito sa telepono. Sa halip, mas naging seryoso ito, mas naging tahimik, at kung minsan, nahuli niya ito nakatulala sa malayo para bang may malalim na iniisip. Sa tuwing nakikita iyon ni Angela, hindi niya maiiwasang makaramdam ng awa. Kahit gaano niya kagustong mapalit kay Nathan noon, hindi niya kailanman hiniling na masaktan ito. Dahil alam niya kung gaano kasakit mawalan ng taong mahal mo. Isang gabi, natapos ang kanilang trabaho ng mas maaga. Habang nag-aayos siya ng mga resibo, lumapit si Marco. May sasabihin ako. Napatingin si Angela. Ano na naman? Ngumiti ng bahagya si Marco. Tungkol kay Nathan. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ako interesado. Puro ka ganyan, pero nakikinig ka naman. Napairap si Angela. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang malaman. Huminga ng malalim si Marco. May babaeng matagal nang hinahanap si Nathan. Natigilan siya. Babae? Tumango ito. Matagal na? Ex-girlfriend? Umiling si Marco. Hindi. Napakunot noo si Angela. Kung hindi girlfriend, sino? Napatingin si Marco. Unang minahal niya. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit.
Biglang bumalik ang selos na matagal niyang sinusubukang itago. At sino naman siya? Tanong niya habang pilit na nagiging normal ang boses. Tanging si Nathan lang ang nakakaalam, sagot ni Marco. Pero alam kong hindi niya pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Hindi na nakapagsalita si Angela. Buong gabi niyang iniisip ang sinasabi nito. May babae palang hindi nito nakalimutan. At malinaw na hindi siya yon. Mas lalo siyang nalungkot. Akala niya pagkatapos ng paghihiwalay nito sa kasintahan ay mababawasan ang sakit na nararamdaman niya. Akala niya pagkatapos ng paghihiwalay nito sa kasintahan ay mababawasan ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit tila mas lalo lamang lumalalim. Dahil ngayon, hindi lang girlfriend ang kalaban niya. May alaala pa. May babaeng hindi niya kilala. May babaeng tila hindi kayang kalimutan ni Nathan. Makalipas ang ilang araw, nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng company gathering. Simple lamang ang programa. Kainan, kwentuhan, at kaunting kasiyahan para sa mga empleyado. Habang nag-uusap ang lahat, may naglabas ng lumang album ng kumpanya. May mga larawan ng mga empleyado noong kabataan pa nila. Isa-isang pinagtawanan ng lahat ang kanilang mga lumang litrato hanggang sa may isang litrato na nahulog mula sa album. Isang lumang larawan. Larawan ng isang batang babae. Pinulot iyon ni Nathan. At nang makita niya ang larawan, para siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala. Dahil ang batang nasa larawan ay eksaktong kamukha ni Angela. Napansin iyon ni Marco. Ano? Mahinang tanong nito. Hindi agad nakasagot si Nathan. Tinitigan lamang niya ang larawan. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, bumalik ang isang alaala na matagal niyang kinimkim. Akala ng isang batang babaeng umiiyak sa tabi ng kalsada, isang batang babaeng tinulungan niya, isang batang babaeng hindi na niya muling nakita, at isang batang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Unti-unti siyang napalingon kay Angela na masayang nagkikipag-usap sa ibang empleyado. Parang biglang nagdugtong ang lahat. Ang pangalan, ang mukha, ang mga mata, at ang ngiti. Siya. Mahina niyang bulong. Napatingin si Marco. Sino? Hindi agad nakasagot si Nathan. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkatapos ng napakaraming taon, nasa harapan niya pala ang taong matagal niyang hinahanap. Samantala, walang kamalay-malay si Angela sa nangyari. Hindi niya alam na sa gabing iyon ay may isang lihim na tuluyan na nang nabunyag. At hindi niya alam na ang lalaking mahal niya ay matagal na rin palang may espesyal na alaala tungkol sa kanya. Ngunit bago pa man nila nalaman ang buong katotohanan, may isang pangyayaring muling nagpapasakit sa kanilang mga puso. Dahil ang dating kasintahan ni Nathan ay muling magbabalik. At sa pagbabalik nito, muling masusubok ang damdaming matagal ng pilit itinatago ni Angela at Nathan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi mapakali si Nathan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang larawan na nakita niya sa company gathering. Sa bawat segundo, mas lalo niyang nakukumpirma ang isang bagay. Si Angela nga, ang batang babaeng hindi niya nakalimutan. Ang batang minsang nakita niyang umiyak sa gilid ng kalsada. Ang batang gusto niyang makitang ngumiti muli. At ang batang naging espesyal sa kanyang puso kahit sandali lamang silang nakikilala. Hindi niya akalaing makita pa niya ito. Hindi niya rin akalaing sa lahat ng lugar sa mundo, magiging empleyado niya ito balang araw. Ngunit kasabay ng pagdating ng katotohanan iyon ay ang isa pang problema.
Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Angela. Samantala, si Angela ay patuloy na lumalaban sa kanyang damdamin. Araw-araw niya nakikita si Nathan, araw-araw din niyang pinipilit kumbinsihin ang sarili na wag nang umasa. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang siyang nahuhulog. Hindi na dahil ito ang kanyang unang crush, hindi dahil sa taong nakilala niya ngayon. Sa lalaking tahimik na tumutulong, sa lalaking marunong magmalasakit, sa lalaking may mabuting puso sa likod ng seryosong mukha. Isang umaga, pagdating niya sa trabaho, napansin niya kakaiba ang paligid. May ilang empleyadong nagbubulungan. Anong meron? Tanong niya sa isa sa mga kasamahan. Hindi mo pa alam? Ano? Bumalik daw ang ex ni Boss Nathan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi siya agad nakapagsalita. At sa sandaling iyon, pakiramdam ni Angela ay muling nabasag ang munting pag-asang matagal niyang pilit itinatago. Buong araw siyang wala sa sarili. Nagkamali siya ng bilang, nagkamali siya ng resibo, at halos hindi niya marinig ang mga customer. Hindi niya maiintindihan kung bakit ganoon kasakit. Wala naman siyang karapatan. Wala naman sila. Hindi naman siya ang minamahal. Ngunit bakit parang siya ang nawalan? Bandang hapon, nakita niya ang kinatatakutan niya. Sa labas ng establishmento, nakatayo si Nathan at sa harap nito ay ang dating kasintahan. Nag-uusap ang dalawa, hindi niya marinig ang kanilang sinasabi, ngunit sapat na ang eksenang iyon upang muling durugin ang kanyang puso. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ngunit huli na. Tumulo na ang kanyang luha. Sa kabilang banda, hindi alam ni Nathan na nakikita sila ni Angela. Abala ito sa pakikipag-usap sa dating kasintahan. Hindi para makipagbalikan, kundi para magkaroon ng maayos na pagtatapos. Masaya ako para sa'yo. Mahinang sabi ng babae. Napatingin si Nathan. Para saan? Ngumiti ito ng mapait. Sa paraan ng pagtingin mo sa kanya. Natigilan siya. Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan. Alam na agad din ni Nathan kung sino ang tinutukoy nito. Tahimik siyang napayuko. At doon niya nauunawaan, matagal na pala siyang nahulog kay Angela nang hindi niya namamalayan. Hindi lang dahil ito ang batang hinanap niya noon, kundi dahil sa babaeng nakilala niya ngayon. Sa babaeng matapang, masipag, at mabuti ang puso. Makalipas ang ilang araw, mas naging malinaw sa kanya ang lahat. Ngunit hindi ganoon para kay Angela. Sa isip ng dalaga, baka nagkabalikan na ang dalawa. Baka muli nang masaya si Nathan. Baka muli na naman siyang maiiwan sa gilid habang pinagmasdan ang lalaking mahal niya. Isang gabi, matapos ang trabaho, hindi na niya napigilang umiyak. Mag-isa siyang nakaupo sa stockroom. Tahimik, pinipilit pigilan ang mga luha. Ngunit hindi niya kinaya. Ang sakit, mahina niyang bulong. Hindi niya alam na may taong nakarinig sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto, napalingon siya at nakita niya si Nathan. Natigilan ang dalawa. Mabilis na pinunasan ni Angela ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Nathan. Tumango siya. Ngunit halatang hindi iyon ang totoo. Lumapit si Nathan. Sa unang pagkakataon, hindi bilang manager, kundi bilang taong nag-aalala. Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Angela. Dahil kung sasabihin niya ang totoo, mawawala ang lahat ng natitira niyang pagtatago. At sa loob ng ilang segundo ng katahimikan,
Pareho nilang nararamdaman na may isang bagay na malapit ng mabunyag. Isang katotohanang matagal nang nasa pagitan nila, isang damdamin pareho nilang pilit itinatago, at sa gabing iyon, magsisimula nang mabuksan ang kanilang mga puso. Ngunit kasabay nito ay ang pinakamahirap na desisyon haharapin nila. Dahil kahit malapit na silang maging masaya, may isang pusong kailangan munang masaktan at magpaalam. At iyon ang pusong minsang minahal ni Nathan. Tahimik ang stockroom. Naririnig lamang ni Angela ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Nathan sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, wala silang kasama. Wala ring trabaho na maaring gawin dahilan upang umiwas sa usapan. Bakit ka umiiyak? Muling tanong ni Nathan. Napayo ko si Angela. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Paano niya sasabihin na sasaktan siya dahil sa lalaking nasa harapan niya? Paano niya aminin na sa kabila ng lahat ng inis at galit na ipinapakita niya noon, mahal niya pala ito? Tahimik siyang napaluha. At doon tuluyang bumigay ang kanyang matagal nang pinipigilang damdamin. Pagod lang ako. Mahina niyang sagot. Ngunit umiling si Nathan. Hindi lang pagod yan. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi na niya kayang itago. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Nathan ang unang nagsalita. Angela, napatingin siya rito. May kakaiba sa mga mata mo. Napatingin siya rito. May kakaiba sa mga mata nito. Parang matagal nang gustong sabihin ang isang bagay. Kilala mo ba ako bago tayo nagkita rito? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya agad nakasagot. Dahan-dahang kinuha ni Nathan mula sa kanyang bulsa ang lumang larawan. Ang larawang nakita nito sa company gathering. Nang makita iyon ni Angela, agad niyang nakilala. Ang larawan niya noong teenager pa siya. Tandaan mo ba yung araw na umiiyak ka sa tabi ng kalsada? Mahina nitong tanong. Tuluyang bumilis ang tibok ng puso niya. Nathan? Napangiti ito ng bahagya. Ikaw pala yun? Tumulo ang luha ni Angela. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tuluyan na nagdugtong ang kanilang mga nakaraan. Ako rin, mahina niyang sabi. Ikaw rin yung batang tumulong sa akin. Matagal silang tahimik. Parang parihong binabalikan ang mga taon na lumilipas. Ang taong hindi nila alam na hinahanap pala nila ang isa't isa. Napangiti si Nathan. Ang tagal kitang hinahanap. Napahawak si Angela sa kanyang dibdib. Dahil iyon mismo ang matagal na niyang gustong marinig. Ako rin. Sagot niya habang umiiyak. Ngunit kasabay ng kaligayahang iyon ay ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Nathan, napatingin ito sa kanya. Akala ko nagbalikan na kayo. Napakunot noo ni Nathan. Sino? Kayo ng ex mo? Napabuntong hininga ito. At sa unang pagkakataon, ipinaliwanag nito ang lahat. Hindi sila nagkabalikan, nakita lamang sila upang magkaroon ng maayos na pagtatapos, upang magpasalamat sa mga taong pinagsamahan nila, at upang tuluyang magpaalam. Napaiyak si Angela nang marinig iyon. Lahat ng gabing umiiyak siya, lahat ng gabing akala niya ay wala siyang pag-asa, lahat pala iyon ay bunga lamang ng maling akala. Pagkaraan ng ilang araw, muling nagkita si Nathan at ang dati nitong kasintahan. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas malinaw na ang lahat. Ngumiti ang babae. Bagamat may sakit pa rin sa kanyang mga mata, nakita ako kung paano mo siya tingnan.
Mahina nitong sabi. Tahimik si Nathan at hindi na niya itinanggi dahil alam niyang totoo iyon. Salamat. Ngumiti ang babae. Masakit. Pero mas masakit kung pipiliin ko ang isang taong hindi na ako ang laman ng puso. Napayuko si Nathan. At sa huli, pinili nila maghiwalay ng may respeto. May lungkot, may luha, ngunit walang galit. Samantala, si Angela ay patuloy na nilalabanan ang kanyang konsensya. Pakiramdam niya ay may taong nasaktan dahil sa kanya. Ngunit isang araw ay ipinatawag siya ng dating kasintahan ni Nathan. Kinabahan siya. Akala niya ay galit ito. Akala niya ay sisihin niya ito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagkakita pa lamang sa kanya ng babae ay ngumiti ito. Ikaw pala si Angela? Tahimik siyang tumango. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Alagaan mo siya. Napaluha si Angela. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Mahina niyang sabi. Ngumiti ang babae. Alam ko. At kahit may luha sa mga mata nito, pinili nitong maging matatag. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding magparaya. Lumipas ang mga buwan, unti-unting naging mas malapit sina Angela at Nathan. Hindi agad sila nagmadali, hindi nila minadali ang kanilang relasyon. Pinagdaanan nila ang paghilom, pag-unawa at pagtitiwala. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa at mas lalo nilang napatunayang hindi aksidente ang muling pagtatagpo nila. Parang itinadhana talaga silang magkita muli. Hanggang dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Nathan. Isang simpleng gabi, walang ingranding handaan, walang maraming tao. Naroon lamang si Nathan, si Angela at si Marco na matagal nang saksi sa kanilang kwento. Habang tahimik ang paligid, hinawakan ni Nathan ang kamay ni Angela. May luha agad na namuo sa mga mata ng dalaga dahil alam na niya kung ano ang susunod. Angela, mahina nitong sabi. Matagal kitang hinanap. Tumulo ang kanyang luha. At noong nakita kita, hindi kita nakilala. Napatawa siya sa gitna ng pag-iyak. Pero kahit hindi kita nakita noon, nahulog pa rin ako sa iyo. Dagdag ni Nathan. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Pwede bang habang buhay na kitang hanapin sa bawat araw ng buhay ko? At doon niya narinig ang tanong na nagpabago sa kanyang buong mundo. Pakakasalan mo ba ako? Tuluyan nang umiyak si Angela. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay natupad ang pangarap na minsang inakala niyang imposible. Ang batang una niyang minahal, ang lalaking minsang kinamuhian niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga luha, at ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga ngiti. Siya rin pala ang lalaking makakasama niya habang buhay. Oo, sagot niya habang umiiyak. At sa simpleng salitang iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, ikinasal si Angela at Nathan. Habang pinagmamasdan sila ni Marco, hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil alam niya kung gaano kalayo ang kanilang narating. Mula inis, mula silos, mula sakit, hanggang sa pagmamahal. At habang naglalakad si Angela patungo sa lalaking maging asawa niya, isa lamang ang nasa isip niya. Minsan, ang taong pinakaayaw mong makita, siya pala ang taong hindi mo kayang mabuhay nang wala. At minsan, ang lalaking kinamumuhian mo, siya pala ang lalaking natatakdang mahalin mo habang buhay.
Ang galit na hindi natin maiintindihan ay minsan nagmumula sa damdaming ayaw nating aminin. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa saya. Mailan na nagsisimula sa maling pagkakaunawaan, silos at sakit. Ngunit kapag ang pagmamahal ay sinamahan ng respeto, katapatan at tamang panahon, maaari itong humantong sa isang masayang wakas. Minsan, ang taong akala nating kalaban ng ating puso ay siya palang taong itinadhana para rito.